everyone! Again, welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. Isang ads na naman yung nakita ko sa aking Facebook page. And ayon nga sa ads na ito, ay kung sakali na uutang ng 10,000 pesos, bali ang maging repayment lang ay 10,160 pesos. At kung sakali naman daw na 20,000 pesos yung uutangin, payable sa loob ng 6 months or 180 days, ang magiging repayment lang niya ay nasa 20,225 pesos. Arrive in 3 minutes or pwedeng matanggap yung loan proceeds within 3 minutes lang. Siyempre, dahil curious na naman ako, kaya din-download ko na naman yung loan app na ito. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, abay huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha, para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. At may pag-good news din po ako kasi bawat video na ina-upload ko nga dito sa aking channel, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo related sa video na ito at ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung aking mabibigyan. Maaring magbigay ako ng 1,500 to 200 or 100 pesos. Here nga, itong Cash Novada yung pag-uusapan natin. So, pagka-open ko ng app nila, syempre, na-install ko na siya, kailangan na naman syempre nating makapaglagay ng ating valid mobile number. So, same lang siya sa ibang mga loan app. At after nun, get OTP. Pagka-click mo nga nun, may matatanggap ka na one-time password na kailangan syempre natin na ma-input dito. And I have read and accepted privacy policy and service agreement. So, kung mapapansin nyo, successful OTP has been sent nga daw. Okay? So, confirm lang. Ayan. So, ilalagay nga lang natin yung one-time password. Get a loan quickly. Please submit your personal information and get your quota. So, dito nga daw mga beshies, mabilis nga daw yung pag-process nga nila ng ating loan application and same lang din naman siya sa ibang mga loan app na kung saan maglalagay tayo ng ating valid mobile number para makapag-create nga tayo ng ating account. Mayroong matatanggap na one-time password at ito na nga, kailangan sagutan itong mga basic information like yung address kung saan nga po tayo nakatira, yung postcode, yung educational level, yung marital status, number of children, at yung living conditions. So, same lang siya sa ibang mga loan apps na halos ganito lang din naman yung mga sasagutan kapag umuutang or dun sa mga previous na nagawan ko nga ng aking honest review. Kaya sana mapanood nyo nga yung buong video natin. And, eto na, work information like yung profession, how long have you been working here, at yung monthly income or monthly salary nyo nga daw. Then after nun, agad-agad dito tayo sa personal references na kung saan maglalagay nga tayo ng ating mga kakilala, diba? Na pwedeng maging personal references. Pero mag-ingat po kayo sa paglalagay ng mga personal references ha. Kasi based sa naging experience ko sa ibang mga loan app, kapag nag-post due yung loan application or ngayon yung due date, minsan mini-message po ng iba't ibang mga loan app yung personal references na nilagay mo kapag hindi ka makabayad ng iyong utang. So, hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero kasi halos or karamihan kasi nung mga nasubukan ko na kapag ngayon yung due date mo or kapag nag-post due yung loan mo, din hindi ka pa nakakapagbayad or wala kang pambayad, minsan mini-message nila yung nilagay natin na personal references. So, agad-agad dito na tayo sa kung saan kailangan daw natin makapag-upload ng isang valid government ID. Agad-agad, pag na-upload mo yung isang government ID, ma-detect niya agad yung pangalan, ID number, at yung date of birth, at yung address na nakalagay doon sa ID. And after nun, meron pa tayong tinatawag na facial verification, na itatapat nga lang ulit natin yung cellphone sa ating mukha, then i-follow nga natin yung instruction. So next nga, withdrawal details or yung kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds. So, pwede via GCash or bank account. So, GCash nga yung pinili ko and agad-agad, ito yung lumabas. Yan, Cash Novada, Rapid Peso, Flash Loan, Easy Fund, na kung saan pwede daw akong makihiram ng 800 hanggang 25,000 pesos
Pero ayun na nga mga beshies, pagka-submit ko ng aking loan application dito nga sa Cash Novada, ayan, hanggang 10,000 pesos nga lang daw yung pinapahiram sa akin. So, kung totoo man ito, abay, medyo malaki pala. Kung 10,000 pesos yung pwede kong mahiram, pero totoo ba talaga? Diba? And may makita tayo dito na loan duration na 120 days daw or halos nasa 4 months. And then, doon sa 10,000 pesos na uutangin ko daw, ay amount received or ang matatanggap ko ay 9,992. May interest na 320 pesos lang, service fee 8 pesos lang. Bali, nag-apply ako ng April 9, 2025. Due date ko daw ay sa August 7, 2025. So, kung mapapansin nyo, parang medyo mahaba yung loan terms or repayment terms na ino-offer nga daw kuno ng loan app na ito. Pero, mahaba nga ba talaga? Kasi kung mapapansin nyo, April 9 ako nag-apply. Ayan, date of application, April 9, 2025. At ang last due date ko daw ay sa August 7, 2025. So, kung bibilangin natin, diba, from April 9, May, June, July, August. So, halos nasa 4 months nga yung ino-offer nga daw nito na payment terms. At dito nga sa baba, merong nakalagay na repayment plan. Okay? So, ang unang-una na pagbabayad ko daw ay sa May 19, 2025 na kung saan merong principal due na 3,333.33 and then interest due 320. Kaya nga daw yung amount due na babayaran ko nga sa May 19, 2025 ay 3,653.33. And then next, sa June 28, 2025, at principal due na 3,333.33. Kaya nga, ang babayaran ko nga sa June 28 ay 3,333.33. Next nga, ay sa August 7, 2025. At ito na nga, na magbabayad daw ulit ako ng 3,333.33 para mabuo nga na mabayaran ko yung 10,000 pesos na nautang ko dito. So, ayun nga mga beshies, pagka-submit ko ng aking loan application sa loan app na ito, bali still in process pa rin kasi siya. Wala pa siyang status. Inabot na ng halos 1 oras yung pag-aantay ko. Pero until now, still in process pa rin yung aking loan application. Kaya naman, kung sakali na meron sa inyo yung nakautang nga dito sa Cash Novada, at na-aprubahan ng inyong loan application, sana po i-comment nyo kung ano yung naging experience nyo pagdating sa payment terms, kung mahaba nga ba talaga, kung nag-offer ba talaga ng 4 months na payment terms. And then, pagdating sa pwedeng mautang, lalong-lalo kapag first time, ay tama ba talaga na 10,000 yung ino-offer ng loan app na ito? At makakatanggap ng 9,992 doon sa 10,000 pesos na uutangin. So, by the way, ayun nga po, itong loan application ko ay hindi pa siya na-aprubahan. So, gagawa na lang ako ng video regarding sa status ng aking loan application dito nga sa Cash Nevada. Kung halimbawa maaprubahan yung loan application ko, kung ano nga ba talaga or magkano nga ba talaga yung pwedeng hiramin, lalong-lalo kapag first time nga na umutang dito, at syempre kung ano nga ba talaga yung loan terms, kung nag-offer ba talaga ito ng 4 months na loan terms, lalong-lalo kapag first time na umutang. So sana abangan nyo yung part 2 ng video natin regarding dito sa Cash Nevada, and hopefully after 1 day or ilang oras pa magkaroon na ng status yung aking loan application. Pero kung sakali nga po na meron kayong experience, sana paki-comment po regarding nga dito sa Cash Nevada kung may experience kayo, kung na-decline yung loan application nyo o di kaya approve yung loan application nyo, ano yung naging experience nyo pagdating sa interest, sa service fee. Kasi dito, ang nakalagay na service fee ay 8 pesos lang. And then, kung magkano yung pwedeng mahiram nga kapag first time na umutang at yung loan terms, lalong-lalo kapag first time nga na manghiram dito sa Cash Nevada. So, by the way, kung ako yung tatanungin nyo, kung i-recommend ko ba yung loan app na ito sa inyo, abay, hindi ko talaga ni-recommend yung ganitong loan app. Kasi, meron akong naging experience before na parang ganito lang din yung feature niya na parang nag-offer daw ng 4 months or 6 months pa nga yung sabi nung iba. Kaya lang nung na-aprubahan yung loan application ko, hindi pala 6 months, kundi 7 days lang.
And then yung in-offer sa akin na malaking amount ay naging 1,500 lang pala. Kaya hindi ako umaasa or kapag nakakakita ako ng mga ganito na kasing feature or loan feature na pinapakita ng iba't ibang mga loan app, lalong-lalo kapag ganito yung lumabas, medyo matagal yung pag-process nila, parang hindi pa rin talaga ako naniniwala na ganito talaga. Nauutang ako ng 10,000, then ang matatanggap ko ay 9,992. Kasi nga, doon sa ibang mga nasubukan ko na loan app, na halos ganito lang din yung feature, hindi pala ganon. Yung 4 months na loan terms ay naging 7 days, at yung 10,000, hindi pala 10,000 kundi nasa 1,000 lang or 1,500 lang yung ino-offer, payable within 7 days nga. So, hindi ko pa rin nire-recommend yung loan app na ito. So, abangan nyo na lang din yung part 2 ng aking video. And yun nga po, itong feature ng loan app na ito ay same lang sa ibang mga nasubukan ko na hindi pa rin magandang utangan. Kaya hindi ko kayo talaga in-encourage na umutang sa iba't ibang loan app. So, mas maganda na rin talaga na ang i-consider natin na utangan ay yung kakilala natin like katrabaho or kaibigan or yung mga kapamilya nyo, diba? So, make sure na lang din kasi na kapag uutang tayo, magbayad din tayo sa kanila doon sa kung ano yung date na sasabihin natin na kung kailan tayo makakapagbayad para naman kung sakali na gusto nating umutang ulit, papahiramin nila tayo. Ayan lang. So, anyway guys, thank you for watching. Sana makatulong yung video na ito sa inyo bago nyo pa i-download itong loan app na ito, itong Cash Novada. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye!